Hi, how are you doing? My beautiful palangga, mga palanggingging. This is your fair lady Maharlika. Kumusta kayong lahat? Are you here? Are you here? So, mga palangga, ayan. Gusto ko lang kayong i-invite sa ating bonggang-bonggang panibagong Facebook page. Okay? So, dun sa mga palangga ko na nanonood, I hope umabot tayo ng 5,000, 10,000, 1,000,000. Okay, pakita ko muna sa inyo ha, mga palangga. So, dito nyo po ako makikita sa Maharlika Network. That's my network. So, ka-open ko lang yan. Actually, less than, I think 12 hours ago. So, we have 3.1 followers na mga hitaad. So, please, page ko yan. And also, I have another page. Para palangga, pag hindi niyo ako makita, i-follow niyo na 'to both, okay? Ngayon live tayo sa Boljakan, okay? Akin din 'yan, yeah. Actually may isa pa, eh, yung Maharlikan Travel, but I want you to focus sa dito sa dalawa muna, sa Maharlika. Kasi ano din yun, yung isang channel na yun restricted din ng mga Jotang Jenemes. So focus tayo dito, okay? Thank you. Okay, mga kababayan. Are you ready sa ating mga pasabog? Okay, ano bang title natin nang magkabonggahan tayo? Kompermado, tambakuting ahas nagpapasweldo ng trolls. The reason why, wala pong question mark yan kasi may hawak akong ebidensya. Okay? May hawak akong ebidensya na sa ngayon ay hindi pa muna natin ipapakita pero ay babasahin natin ng ayan, si Sandra Gombok Malaga. I love you ga. Hope to see you soon. Ayan, Diyos ko po. Nabudol din yan. Diyos ko, Sandra Palangga. Diyos ko, nag-organize pa kami sa Vancouver na ito lang mangyayari sa atin. Ito na nga, ga. Ito na nga mga palanggingging. So, kanina, may nakarating sa atin na information galing sa tinatawag nating isa sa mga ensaymada vloggers. Doon sa kapapasok pa lang natin dito or kakakilala nyo pa lang, ano po ba yung Ensaymada Vloggers? Ang Ensaymada Vloggers po ay ipinanganak noong December 10 of 2022 kung saan sila ay ang iba sa kanila ay kakilala ko na naimbitahan sa Malacanang para mag-party-party pero ang pinakain sa kanila ay ensimada. Kumbaga, the reason why ensimada, dahil isa sa mga hinain sa kanila, ensimada, then magkasabay yung invitation ni Kuting at ni Ahas o ng Presidential Communications sa mga mainstream media, pero yung sa kanila may salmon, may steak. So kaya tinawag silang ensimada. During the time of December 10, 2022 ay ipinagtanggol ko sila dahil galit ako sa trato ng Malacanang. So now alam niyo na kung bakit ensimada vloggers. And then nire-recruit sila ng Presidential Communications at ni Emerald Ridao na Undersecretary dyan sa PCO. And also itong si Patricia Martin. Okay? I just wanna make sure hindi ko na-check si Patricia Martin kung undersecretary pa rin ba siya. Okay, tingnan lang natin. Patricia Martin, undersecretary. Alright. Itong mga taong ito ay dapat kasuhan at ikulong. Bakit ka mo? Ha? Akala niyo makakalusot kayo sa akin, ha? Mga Jotang Jenemas kayo, mga Jenayupa kayo, ha? Okay. PCO. Pakicheck nga, PCO. Bling. Alright. Assistant. Oh, ano siya? Assistant. Oh, hindi. Maestrado to. Yung Martin. Patricia Martin. Department of Education. Undersecretary. Okay, undersecretary pa rin siya. Okay. Just want to make sure. So, bakit walang question mark yung title natin? Kasi mga kababayan, inaakusahan ko, kumpirmado, hi Don Rolando, Rebecca Ugata, kumpirmado na hawak ni Maharlika ang ebidensya na makakapagpatunay na ang gobyerno ni Kuting, ni Marcos Jr. at ni Lisa Smugs ay ginagamit ang pera ng bayan para palamunin, swelduhan ang mga trolls at ensimada vloggers. Okay?
Ngayon mga palangga, actually may mga nag-email sa akin na mga Ensenada vloggers na, na nagising sila. Okay? Dahil nakita nila yung pambababoy ni Ridaw, okay? Nila Cheloy, ni Patricia Martin. Okay? Dahil mga kababayan, nag-aaway-away sila sa pera natin. Bakit pera natin? Bakit bakit kasali ka tayo dito? Even wala na kayo sa Pilipinas, dito na kayo naninirahan, mga palangga. Just to give you an update, US, Saudi Arabia, Singapore, yang tatlong bansang yan, okay, ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Kasi $30 billion ang mga OFW remittance money. Okay? Ibig sabihin, dun sa tatlong bansang yon may malaking contribution, malaki ang part na ibinigay nating pera o pinadala natin sa Pilipinas, kaya umabot sa 30 billion pesos yung dumaan sa bangko, yung recorded ng bank. Wala pa yung mga GCash, yung mga pick-up na ganyan, di ba? So total of 33 billion base sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, may karapatan ako, may karapatan tayong lahat ng mga OFW at lahat ng Pilipino na nasa ibang bayan na magsalita at questionin at murahin ang waka ng inang gobyerno ni Kuting na nag-aaway-away sila ngayon sa pera. Imagine nyo mga kababayan. Okay? Hindi ko lang pwedeng maipakita yung information right now kasi baka patayin yung dating Ensenada vlogger na nagbigay ng information dun sa kaibigan. Actually, yung Ensenada, hindi siya talaga ang kausap ko. Finorward hanggang sa nakarating sa akin. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman ko sa ating informante na ang Presidential Communications Office, kayo, Cheloy, kayo lahat, mga buwaka ng gininan nyo, ang kapal ng mukha ninyo na dapat kayong makulong. Dapat kayo makasuhan. Okay? At nananawagan tayo sa Commission on Audit. Okay? At sa Ombudsman. Kung may matino lang mga palangga, kung may matino lang na tao sa Commission on Audit at Ombudsman, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya na si Patricia Martin, si Ridaw at ang Presidential Communications ay ninanakaw nila, kinukurap ang pera, hindi lang pinambabayad sa mga Ensenada vloggers o sa mga trolls, kundi pati sa mga kamag-anak mo, Patricia Martin, Ridaw, lahat kayo mga hinayupak kayo, kaya dapat mabulok kayo sa basakan o sa kumunoy. Ngayon, bakit nakarating to sa atin mga palangga? Kasi, ayon sa ating puting ahas, ang leader nila, okay, ang leader-leadera nila, kasama dito, wag na, actually, ano kasi to, fame whore, okay? Kasama dito ang kalbo, okay? Yun na lang. Kasama dito ang isa sa mga Ensenada vloggers na kalbo, okay? At itong mga girl lalo pa na Ensenada, mga kababayan, isa dito, si Kalbo ay hawak, sabi sa akin Miss Marlica, siya po ay, ayun, humahawak ng budget namin. Okay, budget. Ito, budget nila. So, ang nangyayari pala ngayon, mga palangga, itong si Ridaw, itong si Martin, okay, ay binibigyan nila ng pera, may leader, okay, isa si Kalbo. Binibigyan si Kalbo ng pera para swelduhan ang mga Ensenada vloggers. Kalbo, huwag kang magsisinungaling dito. Okay? So, ngayon, mga palangga, sabi ng informasyon ay nanghihingi ang mga leaders ng Ensenada vloggers ng sweldo. Kasi nga nagtatrabaho sila, day and night daw sila nagtatrabaho, 24/7 sila nagtatrabaho, at hinihingi na nila yung sweldo nila sa Presidential Communications. Kaso, itong PCO, itong si Bukangkang,
Ridaw, at itong si Martin, binubulsa nila yung budget para sa Ensenada vloggers. Na oo nga naman, 'di ba, araw-araw minumura si Maharlika, 'di ba? Araw-araw minumura si Maharlika, nag-e-effort sila para, ano ko, i-discredit ako. O talaga namang dapat bayaran. Pero you know what? Doon sa mga Ensenada vloggers na gusto nyong umalsa, gusto nyong i-expose to, I hope hindi kayo takot magurgur. Okay? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit kayo kumapit sa patalim. Biktima kayo ng gobyernong bulok, ng korupsyon. Kayo ay biktima. Ito yung, di ba sinasabi ko sa inyo mga Ensenada, the reason why tinawag kayo Ensenada, nung nagalit akong pinakain kayo ng Ensenada, dahil galit ako sa trato sa inyo. Ngayon, alam nyo na kung bakit ko kayo ipinagtanggol. Ginagamit kayo to destroy me, to destroy whoever, kung sinong inuutos, para kayong asong, julol na inuutusan kayo, sirain nyo si ganito. Sabi ko nga, ang vlogger ay dapat meron siyang maging independent siya. Meron siyang sariling utak, meron siyang sariling puso, paninindigan, kung kailan siya magsasalita nang naaayon sa kanyang kaisipan, kung siya ay hindi sang-ayon sa isang usapin sa lipunan o sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, kinisingil, okay, nitong mga Ensenada na nandyan pa ngayon ang sweldo nila dahil nga pagod na pagod daw sila sa kadadakdak, 'di ba? 24/7, 'di ba? Araw-araw, walang pahinga, kahit holiday ay umaatake sila. Okay? At sinisingil nga ang sweldo nila. Bakit sila pasisweldohin? Hindi sila taong gobyerno. Sila ay mga bayarang trolls at ang pinapasweldo, kayo Presidential Communication, mga hinayupa kayong lahat dahil sa utos ni Lisa Smugs at ni Coting para pabanguhin ang kanilang imahe. Ang ginawa nila, mga kababayan, base sa impormasyon na nakarating sa atin, ang goal ng Presidential Communications na supposedly to inform the public kung ano yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, anong magagandang programa, but their intention, not intention, yung kanilang trabaho ay actually SAS, baby dragon. Nabanggit tayo. Okay? Nabanggit ako dito mga palangga sa information na nakarating sa atin na kailangan atakihin, patumbahin ang Facebook page ni Maharlika at ni SAS. At nagwagi kayo na pinatay nyo o ginurgur nyo yung Facebook page ko na Maharlika na may 900,000 followers and the Buljakera 100 plus, total of 1 million. Nagwagi kayo sa pagtitake down ng page. Pero nag-backfire lahat sa inyo. You know why? Yung mga taong nagpa-follow sa akin sa Facebook, hinahanap nila ako. Kaya nga, may Maharlika Network tayo mga palangga, follow ninyo. Si Princess Maui nandito. Naku, Maui, maluloka ka dito. Nakakaloka. So ngayon, at itong mga hinayupak na to, meron pa sila mga pa-prayer meeting. Padasal-dasal pa sila sa Diyos para matumba lang ang page ko. Tangina niyo, magdadasal kayo sa Diyos. Nagdadasal-dasal sila palangga na ginagamit na yung pangalan ng Diyos, but the target is to take down my page, which is naging successful nga sila. Ngayon, mga kababayan, okay, kasama si Tambaluslos dito. So, bayad kayo, ito hindi na ito patanong, hindi ito di umano, dahil hawak ko ebidensya. Okay? Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga kababayan, ulit-ulitin ko na ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas ang inaatupag sa Presidential Communications ay patumbahin tayong lahat, not only si vlogger, kundi pati ang mga nagko-comment na against kay Lisa at kay Kuting.
Lahat kayo, whether you are dilaw, pula, pink, whatever, pula, ano man ang kulay ninyo, the moment na nakita nila na against yung mga medyo may malalaking following, 10,000, 20,000 followers, iti-take down kayo. That is the goal of presidential communications. At ikaw, Cheloy, di ba? Nakarating din sa atin na nagbabanggaan ngayon si Cheloy at saka si Emerald Ridaw dahil si Emerald Ridaw ay nangangarap na maging First Lady. At umaacting na daw ng First Lady dyan sa loob ng presidential communication. Kanino ka magbe-First Lady? Kanino? Sino ang presidente mo? Tiburcia ka, di ba? I have nothing against with Tiburcia. Kaya lang, ang question ko, saan ka magbe-First Lady? Bukangkang. Maliban pa sa kadi-kadi ka lang, nagkakadi ka at naghahanap ka ng Lolo Bells, di ba? Na-vlog na natin yan. Tapos ngayon, binababoy nyo ang pera namin. Pera ko yan. Pera namin yan. Kasama ako dyan. Dahil milyon ang pinapadala ko. Okay? Sa isang taon, baka mahigit pa. Hayop kayo. Eto pa. Mga palangga. Ayun. Titignan ko lang tong message natin. So ngayon, ito pa nga palangga. Nagagalit ngayon itong mga grupo ng trolls at Ensemada vloggers kasi nanghihingi sila ng budget, yung mga lider-lidera nilang mga kalbo, nanghihingi ng budget sa presidential communications for medical assistance ng mga nagkakasakit nilang mga Ensemada team. Ayan, karma na. Tapos ayaw ibigay ng presidential communications yung ipinangako nila dito sa mga tau-tauhan nilang Ensemada, mga palangga, mga trolls. Ngayon, binabalikan sila ng mga Ensemada, hey, nangako kayo na sisweldohan nyo kami, natutulungan nyo kami. Saan na? Ngayon, si Bukangkang, ang PCO, more on Bukangkang to Kasi team ni Bukangkang to at saka ni Patricia Martin. Si Cheloy kaaway nila Magkakaaway sila kasi pare-pareho silang may interest. At pare-pareho silang, ayon sa report natin dito mga palangga sa ating puting ahas, ay pinapasweldo nila ni Bukangkang, ni Patricia Martin, ang kanilang mga kamag-anak. Kaya kung matinulang ang gobyerno natin, kung matinulang ang ombudsman, kung matinulang ang Commission on Audit, huli lahat to. Kahit si Lisa Ahas, di ba, pinasok niya ang kanyang mga pamilya ng sumusweldo dyan sa gobyerno kahit walang trabaho, nasa payroll. Okay, so dahil hinihingi mga palangga ng mga trolls or Ensemada vloggers yung ipinangako ng PCO ng gobyerno ni Kuting, natutulungan sila kapag nagkakasakit, ayaw ibigay ang pera. Liquid to cold cash, para walang paper trail. Ngayon, ilang buwan na hinihingi, okay, yung mga pinangako, pa-installment ang binibigay sa kanila, hindi buo ang bayad. Imagine nyo, Ensemada vloggers, kaya ang lakas yun, di ba? Ang hirap. Sabi, alam mo, minsan naaawa ako sa inyo. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga, biktima kayo Okay lang sana kung ako sa sang-ayunan ko na kunyari supporter kayo ni Kuting, pero magaganda yung ginawa ni Kuting. Okay? Magaganda yung ginawa niya. Bumanda yung Pilipinas, maayos. Tapos isa kayo sa mga tumulong dahil para maabot ang mga impormasyon katulad nung nag-survey kayo. Kasi kabilang sa kanila mga nag-survey, di ba? Nag-Callis survey. Maiintindihan ko kung bibigyan kayo ng mga like gift during Christmas, mga ganun, may mga occasion, maiintindihan ko kasi kahit ako nagbibigay ako ng mga small gifts sa aking mga kaibigan o sa mga palangga ko. It's not about binabribe mo sila, pero you're just being giving. Okay? Pero ito, binabayaran ang pagkatao ninyo. Kung ako sa inyo, magsama-sama kayo at mag-join kayo sa krusada ko. Dahil in the first place, hindi ko naman kayo kaaway. Kayo ang nang-away sa akin. Ayaw ko nga kayong pangalanan Di ba? Ayaw ko kayong pangalanan, hindi ko kayo kaaway.
Ang kaaway natin, mga ensimada, yang gobyerno, yung administrasyon ni Kuting Jr., nakita nyo na kung bakit ganito yung puso ko nung ipinagtanggol ko kayo na ensimada lang ang pinakain sa inyo at konting mga pika-pika, pero ang sa mga prostitute, naka-steak sila, naka-salmon sila, at ang kanilang mga giveaway nung December 10 of 2022 ay mga flat screen, cellphone, motorcycle, may pa-cash pa, di ba? Tapos kayo nga. Ang tawag doon, palangga, unfair treatment. Pagmamalabis, pag-look down sa inyo. The same thing na nangyayari ngayon na ayaw mamigay ng gobyerno ni Kuting ng Ahas ng french fries o patatas from Potato Corner na binayaran din natin na pera natin taong bayan na nilagay nila sa loob ng Malacanang at gusto nilang lumamon sila-sila lang. Yun yung krusada ko, yun yung movement ko. Fair treatment sa ating lahat, whether galit ka sa akin, di ba? Galit ka kasi what? Kasi inuutusan ka ni Tambaluslos, inuutusan ka ni Lisa, inuutusan ka ni Kuting sa pamamagitan ng presidential communications to attack Maharlika na ang dinidepensa ko para sa lahat, para sa taong bayan. Ngayon, okay. Tingnan natin 'to. Ngayon mga palangga, ang nangyayari ngayon, okay? Itong si Bukangkang, o Lisa, makinig ka. Baka gustong agawin ni Bukangkang si Kuting sa'yo. Gusto niya maging first lady. Di ba? Tignan nyo, mga ensimada, ako pinagbibintangan nyo na gusto kong maging, may mga magganon, parang first, gusto ni Maharlika, in love kay Bongbong. May mga ganong lumabas, di ba? O itong si Bukangkang Ridaw. Siya ang nagbibida-bidahan ngayon, kaya nagbabakbakan sila ni Cheloy Garafil. Okay? Binibigyan kayo ng ng mga fake news. Di ba? Yun yung sumbong sa akin. Binibigyan kayo ni Ridaw ng fake news at napapahamak si Kuting. So anong intention ni Ridaw? Baka may nagbabayad din kay Ridaw para ipabagsak lalo si Kuting. Well, you know what? Hindi naman kailangan actually na mabayaran si Ridaw kasi bagsak na si Kuting. Wala na. Sa akin pa lang, ligwak na eh. Di ba? Ligwak na. So ngayon, mga kababayan, kinukulit ng ensimada, okay, na kunin yung para sa kanila. At ina-announce ko sa channel ko, buwaka ng ginenyo nyo, Cheloy, Ridaw, Patricia Martin, at lahat ng mga kasabwat ninyo, magpaliwanag kayo. At nananawagan ako sa Congress, kasi mamaya pupunta tayo dun sa sa pag-uusap na yon. Congress, Senate, hindi nyo to pwedeng baliwalain. Dahil, sabi ko nga, may hawak ako, dami kong hawak na ebidensya. Kung gusto nyo lang talagang solbin ang problema ng bayan. Pagnanakaw ang ginagawa ni Patricia Martin, ni Emerald Ridaw, ni Cheloy, okay, ng Presidential Communications sa kaba ng bayan at pagsusupil sa karapatang magpagsalita, pagsasalita at pagpapahayag ko sa pag-take down ninyo ng 2 page ko at ng iba pang mga kababayan na nagsasalita, na nagkikriticize sa gobyernong ito. Ang trabaho ng Presidential Communications hindi para mag-report o mag-take down ng mga page at hindi para magbayad ng mga trolls. Ang trabaho ninyo ay mag-disseminate ng information na makakatulong sa Pilipino, hindi para mang-atake ng mga page dahil kami ay nagkikriticize. Para masolusyonan nyo at mapabangon nyo si Kuting. Mga jutang genimis kayo. Ito. Ha? Para mapabangon nyo si Kuting, gawin niya ang tama. Gawin ni Lisa ang tama. Never ever nyong mapabango ang amo ninyo hanggat ang utak niya ay punong-puno ng pulburon. And I also challenge you, Kuting, inaakusahan kita. Inaakusahan ka ni Coseteng, 'di ba? During election pa.
Huwag kang magpa-drug test dyan sa PDEA na yan. Dahil bakit? Ay tangina, kasabwat mo yan eh. Sabi ko nga, magpa-drug test ka sa independent body, clinic, hospital, doktor, kung ano man. Okay? Na hindi mo hawak ang control at hindi ang ihi mo, kundi ang hair strand mo, hair follicle mo. Dahil dyan malalaman natin back in a year ba, or maybe more than that, na makita namon na kuting ka kung ilang toneladang polboron ang nakasalaksak dyan sa hair follicle mo. Ngayon, mga kababayan, asaan ang ating malayang pamamahayag dito? Nasaan ang mga mainstream media? Mainstream media. Fourth Estate kayo, asaan ang inyong obligasyon para sa amin? Kung matitino kayong lahat, napakadali lang nito eh. Si Maharlika may expose, sinabi, nagbabayad daw, confirmed. Sabi ni Maharlika, confirmed daw, may ebidensya siya. Kung lahat kayo para sa bayan, ombudsman, commission on audit, lahat kayong mga hayop kayo, yung mga hayop lang ha, if you're not hayop, then you're not part of this mura. Napakadali lang solusyonan ang problema ng Pilipino. Kaso lahat kayo halos ay mandorobo. Congress, Senate, gusto nyo ng scoop? Gusto nyo magbidabidahang mga hinayupa kayo? Eto, di ba? You're talking about para sa kaalwanan ng Pilipinas, para mabago na ang ating bayan, kaya sinusulong yung People's Initiative, Charter Change. I'll talk about that later. Ngayon, mga kababayan, paano uusad tayong lahat kung ito ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. at ng kanyang first ahas lady na inuutusan ang ahensya ng gobyerno katulad ng Presidential Communications, kipagsabuatan ni Tambaluslos, si Romualdez. Dahil tao niya to sila kalbo eh. Pati si Taning Pinoy, tao nila. Tao nilang yan. Tatlong magpa-partner yung mga yan. Ay, team. Okay? Yung team na yan. Paano uusad ang Pilipinas? Kung ganitong ahensya ng gobyerno ay nagsusupil sa karapatan ng mga kababayan at ginagamit ang pera, ang budget dyan sa Office of the Presidential Communication. At binabayad dito sa mga biktima nilang Ensimada vloggers at trolls na nagkakasakit na sa kakaaway kay Maharlika. Diba? Kakamura kay Maharlika kasi kailangan mababagsak nila si Maharlika dahil si Maharlika at si Sas ang isa sa pain in the ass. Diba? Nagkakasakit, ayaw ngayon bigyan ng tulong. Kaya umaalma na ang Ensimada. Kung may nanonood man Ensimada dito, you know what? Sabi ko, hindi ko kayo kaaway eh. Hindi ko kayo kaaway. Ang kaaway natin, itong mga, kaya lang naging part kayo eh. Pero pwede nyo naman i-redeem yung sarili ninyo. Maintindihan ko baka sakal nagutom kayo, pero you know what? Ako nga nagtinda nga ako sa Amerika eh. Working student nga ako, pinaaral ko yung sarili ko eh. Nagbenta ako ng sandwich, nagbenta ako ng mga anik-anik, di ba? Naghahango ako ng yema sa kapitbahay, di ba? Alam niyo yun, nung college days ako, piso isa yung yema, hinahango ko, ibebenta ko, nakabalot na sa mga classmate ko, 8 na lang. So may 2 pesos akong tubo. Di ba? Binili ko ng tigpipiso. So, di ba? May 2 pesos akong tubo ng bonggang-bongga. That's how you survive. Hindi mo kailangang magpauto-uto sa mga tanginang mga PCO at gobyernong ito. Pag hindi ka nila kailangan, pwede ka nilang gurgurin. Pwede ka nilang itapon kasi alam nila na for sale kayo. Yan ang pagkakaiba natin. Dahil never ever akong nagpabayad sa mga yan. Ako pa nga ang nagbigay ng pera sa mga yan in terms of goods, di ba? You know that, the M&M and other, ayoko nang ngalungkatin yan, alam nyo na yon. Ngayon mga kababayan, let's talk about People's Initiative or Charter Change na isinulong na ngayon, itong bagong drama ngayon, tignan natin, ni Zubiri, di ba? Nagsalita si Zubiri kahapon dyan sa Pilipinas, nag-party kasi ako, kaya hindi ko na-discuss to. But anyway, na sinasabi dito ni Zubiri na
ayaw ni Kuting nitong, People's Initiative na ito, okay. So, hindi ko nababasahin yung mga drama ni yung lahat ng speech ni Zubiri. Basta ang pagkakaintindi natin doon, pagkakaintindi ko, nag-usap si Kuting, si Tambaluslos, heated ano pa daw, conversation, na 'wag ituloy ang People's Initiative 'yan kasi hindi maganda, dapat eto yung isinusulong ni Zubiri. Okay, ganito lang naman ang comment ko diyan. 'Di ba ang sabi ni Zubiri, it's all, yung walang papalitan na ibang provision kundi yung economic, 'di ba? Yung economic, part of the provision. Education, ano pa ba sinabi niya do'n? Yeah, yung pagpapalago ng ating bansa. Okay, eto lang 'yan mga kababayan. It's all bull, okay. Actually, kahit 1987 ang constitution natin, kung hindi niyo ninanakaw ang pera ng bayan, kung hindi binribe ni Tambaluslos ng tig 2 million plus another 20 million December, yung lahat ng kongresista para isulong ng People's Initiative na yan, 'di ba? Maganda ang Pilipinas. Kaya kahit anong drama ni Marcos Jr., ni Zubiri, ni Tambaluslos na kesyo heated argument, ayaw ni Pangulong Kuting yan kasi gusto niya itong isulong ito dapat magkasundo ang Senate at House, hindi yung House lang yung independent, sila ang magdedesisyon, 'di ba? So lumabas na rin sa bibig ni Zubiri na it's not People's Initiative. It's Congress, it's Tambaluslos Initiative. At ini-etsos lang tayo ng mga buhakan ng inang yan. Eto Zubiri eto para sa taong bayan. Yang mga anong bill yan? Sinulat ko dito kanina. Okay? Resolution of both houses, dapat magkasundo kayo dito sa charter change. Ako, sang-ayon ako sa charter change, pero ito lang muna sa akin. Mga kababayan, bago nila baguhin ang konstitusyon, dapat baguhin nila ang mga sarili nila. Dapat baguhin mo, Zubiri, ang desisyon mo. Nung pinatawag ka ni Kuting, asan yung legislative agenda na? Pakihanap nga. Yung tatlo sila, si Tambaluslos, si Kuting, ang picture. Nasaan na yun? Gusto ko ipakita yun sa mga kababayan natin. Okay, ito yata. Ito, legislative agenda, baka mo. Asan na yan? Ito. That was January of 2023. Ay, ba't kayo nawala? Ayan. Remember that, Zubiri, Tambaluslos, nag-usap din kayo ni Kuting? Ano yan? Sinasabi mo, nag-usap kayo about legislative agenda, chuchu. Yan po yung picture na yan. Yan yung before nila ikinansela o kinancel totally ang hearing kay Michael Ma tungkol sa smuggling dahil business partner ni Lisa at ni Marcos Jr. at ni Martin Araneta ang smuggler na pinangalanan sa Congress na si Michael Ma. Kaya yung mga bill na yan, mga jotahan na yung mga charter change na yan, actually, maganda lahat yan eh. Diba? Napakaganda lahat yan kung basahin mo. Ang tanong, isa sa buhay ba ng mga jutang Ginemes? Yan na lang eh. Zubiri, kung hindi ka ginayupak, kayong tatlo, lahat kayo dyan, sinabotahin ni Michael Ma ang buhay ng mga magsasaka, buhay ng mga Pilipino. Bakit kinancel ninyo ang hearing patungkol sa smuggling? Tapos you talk about what? Isulong ang charter change. Yung dapat both houses ay mag-agree. Sabi ko nga, napakaganda. Bakit hindi nyo isulong na itigil yung kasi kasama din yata si Sandro sa meeting, right? Tapos si Kuting hindi naman nagsalita, walang speech siya about sa litanya ni Zubiri. Galing lang sa mouth ni Zubiri na gusto ni Kuting ganyan at na dapat ang Congress at Senate magkasundo sila at dapat itong i-make sure, sabi daw ni Kuting, i-make sure na yung ownership ng land, 'di ba? Dapat hindi niya sinasang-ayunan na mag-aari ang mga banyaga, mga ganon. O mga foreigners, ako mag-agree ako diyan. Ako din ayoko ng ganon. But mga kababayan, itong lahat ng kaputahan ni Kuting
at ni Lisa, lahat ito'y mga litanya, mga letra-letra lang, mga script lang, mga palangga. Kasi kung gusto ninyong mga hinayupak kayong lahat na nakikinabang sa kaban ng bayan, kahit nasa 1987 Constitution tayo ngayon, kung hindi din binibili ni Sandro ng babae para iregalo sa mga makyoho na kongresista during Christmas, based sa ating information na nakuha sa Congress, sana yung perang yun, yung pinaraffle mo tambaluslos, yung 2 million na binigay mo na regalo na pamasko sa mga kongresista, iilan ang Congress? 300 plus, that's 600, almost 700 million pesos. Bago pa sana pumunta yung mga foreign investor dito, locally, we can invest that money, hindi i-invest sa bulsa ng mga inayupak na bayarang kongresista. Ini-invest, di ba, prior to that, nagbigay pa si Tambaloslos ng pang-shopping sa Dubai sa mga kongresista. Nagbigay pa ang Congress, doon nga sabi ko, 20 million each sa mga kongresista through AIX. Diba? Through tupad, kapag pinush ng kongresista na makapagpapirma dito sa People's Initiative. Ito, hindi natin sa ngayon, hindi ko sinasabi hindi tayo kailangan ng foreign investors. Kung tutuusin, kung hindi nyo nanakawin yung perang yan, at ilagay sa mga livelihood programs, infrastructure, school, healthcare, lahat na, 'di ba? Skills training, yung pagtitrain sa ating mga workers, sa ating mga kabataan para mahubog sila, mahon ang kanilang talent kung ano man mga aspeto ng buhay nila, yung interest nila sa buhay nila. Kung binubuhos niyo yan muna, imbis na magtalo-talo kayo dyan sa charter change na yan, unahin nyo munang baguhin ang mga hinayupak nyong mga sarili, itigil yung pagbibili ng mga bahay sa iba't ibang bansa, yung presidential advisor, assistant Makuting na sila Dameo na bumili ng 1 bilyong bahay sa Forbes Park, di ba? Ayon sa ating puting ahas, yung Chief of Staff mo Sandro na si Yeye Vivas, si Jay Santiago ng Philippine Ports Authority, si Altenco na kasabwat muli sa Tambaluslos sa pagsingil ng bribe sa Okada, which is hawak ko rin ng ebidensya. Okay? Di ba? Tina-challenge sila dyan, kasuhan ninyo ako. Ayan, foreign investor na. Si Okada, Kazuo Okada. Anong ginawa ng gobyernong ito? Dahil may interest kayo sa negosyo ni Kazuo Okada sa pakikipagsabwatan mo Tambaluslos sa mga higher officials ng Okada. Anong ginawa nyo? Pinakulong nyo. Inaresto nyo, kinasuhan nyo, tinaniman nyo ng kaso, di ba? Si Okada, sinong investor ang papasok kung the moment na pumasok sila sa bayan natin, di ba? Which is 60-40 nga tayo ngayon, di ba? May local partner sila, tapos pag nakita niyo yung booming yung negosyo ng mga foreigners, gigipitin nyo, gagamitin nyo ang batas, gagamitin nyo ang konstitusyon, babaliin nyo bubutasin nyo ang batas. Tapos you talk about foreign investment, foreign direct investment. Mga palangga, sabi ko nga, lahat ng batas halos sa Pilipinas na naaayon sa ating mga mamamayan, maganda yan. Ang tanong, isinasabuhay ba ni Marcos Jr.? Yung droga na lang. Betrayal of public trust na hanggang ngayon tahimik siya, ayaw niya magpa-drug test through hair follicle. Impeachable. Ito pa, balik-balikan natin, mga kababayan. Gusto nyo lumago ang Pilipinas? Gusto nyo magbago? Okay. Bakit pinakawalan ng Indian National na kaibigan ni Mel Robles at binakapan ni Lisa Marcos yan? Na si Chandiramani na nahulihan ng sabog o pang-terrorize sa ating bayan at non-bailable yan. Bakit pinatakas yung hayop na yan? Okay? O bakit pinakawalan? Balik ulit tayo dito kay Michael Ma. Okay? Si Michael Ma. Nawala na si Dodong. Okay? Si Sayarot muna. You talk about what? Para pagbabago, alagaan ang ating mga kabataan. Yan.
Mark Anthony Sayarot, kasama niyo sa kanyang mga foreign trips? Oh, nahulihan ng pulburon? Paulit-ulit kong sinasabi yan. You talk about charter change. Baguhin niyo muna yung mga sarili niyo. Baguhin niyo, hulihin ninyong mga hinayupa kayo bago kayo magsabi dito sa charter change na ito. Lahat yan maganda. Even yung sasabihin niyo kunyari, o sige, kasama yung term limits dyan. O kunyari, 10 years na kunyari ang presidente. O sige, sabi mo 20 years. For the heck lang. Ako wala akong problema dyan eh. Gusto mo dyan ka na umugod-ugod eh. Di ba? Ang isang presidente, wag na siya umalis, dyan na siya. As long as ang ginagawa ng presidenteng ito o ng kung sino mang leader na ito ay para sa Pilipino. Hindi, wag na tayong baguhin. Kung bonggang-bongga ang Pilipinas is napakaganda na, di ba? Nagulat na lang tayo, nalagpasan na natin ang Europa, ang Japan, ang China, ang Amerika, di ba? Wala akong problema dyan. Ang problema natin dyan, mga palangga, yung pagnanakaw ng mga hayop na ito. Yun nga, simpleng pagbabribe, pagbibigay ng payola sa mga ensimada, di ba? Yun yung katotohanan. Kaya yung script mo, Subiri, na kesyo sabi ni Kuting, ganito, ganyan, chuchu-chuchu. It's all bull. Bago natin baguhin ang konstitusyon, baguhin nyo muna at itigil nyo yung pagnanakaw ninyo. Maganda ang foreign direct investment, mga palangga. Kasi nga, katulad natin, ng mga developing country, we're not really emerging. Puro pa rin tayo, di ba? Kung papasok ng papasok ang mga foreign direct investment na sinasabi, pinag-uusapan na sa charter change, malaki talagang may tutulong sa ating ekonomiya. Pag-boost ng ekonomiya natin, infrastructure. Okay, maganda, di ba? Let's talk about foreign direct investment sa aking simpleng pagkakaintindi. Okay, fine. Nakapasok na mga foreigner. Okay? Nag-invest na. Kumita na ng bonggang-bongga. O, ipasok natin ngayon sa infrastructure. Eh, tangina eh. Yung budget nga lang natin dyan eh. Yung budget na ina-approve taon-taon. Ang napupunta sa DPWH, automatic 40%, 30 to 50%, ang potong yung mga hinayupak kayo. You talk about infrastructure. We need foreign direct investment kasi kailangan makakatulong yan sa infrastruktura. Tangay na ninyo. Yung budget lang natin ninanakaw ninyo. We don't need FDI for now. Kung yung 40-50% na yan na binubusan nyo ay nilalagay nyo sa totoong infrastructure project na hindi substandard, na hindi pagkikitaan ni contractor, hindi pagkikitaan ni Congress, we don't need FDI right now. I mean, I'm just saying. Okay? Kinukumpara ko lang palangga yung ginagawa ng mga hayop na to. But of course, the more the merrier. Kung matitino ang ating mga kongresista, ang ating mga yung mga tao sa gobyerno, then we have direct mga foreign investors, edi lalong yayabong tayo. You talk about schools. Schools, ito yung magiging produkto ng FDI. Okay? Yung kikitain natin. We're assuming na kunyari ito na tayo, nagbago na ating konstitusyon. O schools. O, di ba? Nanakawin din yan. Kung sino man yung may hawak under that, ng mga project na yan, nanakawin. Kaya bago natin papasukin ang mga foreigner o baguhin ang charter change, isama yung sa charter change ang gurgur. Na kapag nahuli kayong nag-necknock, kahit 10,000, putulin ito. Tjuk! Lahat, sunod-sunod. Yan ang isama ninyo para totally ma-zero natin yung corruption. You talk about, we need FDI, economic chuchu, para magkaroon tayo, mag-build tayo ng mga schools, ganun, what else? Mga eskwelahan, mga ma-improve natin ang ating mga kabataan for skills training, di ba? We can improve our children right now. Through this budget na ninanakaw nyo, binubulsa nyo, how can we improve our children? Para sa kinabukasan nila in the future, pag wala na tayo, kung mismong pinapalaya ni Kuting si Sayarot at binibitbit sa kanyang foreign trips, ayan sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Kailangan natin ng charter change kasi para sa, let's say for example, kumita tayo sa FDI na yan, magkakaroon tayo ng improvement sa magpapatayo tayo ng mga factories kasi may pera na tayo eh. Kumikita na yung mga tao, 'di ba? May mga trabaho na.
Factory, oh, magpapatayo ng factory, ano, nanakawin na naman, walang lusot. Kasi tangina ninyo, kayo ang problema sa ano, sa gobyerno natin, kayo ang magnanakaw, kayo ang punot dulo kung bakit naghihirap tayo. Mga hinayupak kayo. Kayo ang punot dulo ng lahat. Oh, katulad na lang nito, 'di ba? Remember that? Ba't ayaw? Naghahang ba ako? Oh. Ayaw. Ba't ganyan? Ayaw niyan. Oh, katulad ng Pagcor logo. Remember that Pagcor logo? 3 million. Anomalya din. Remember that Love the Philippines. Remember yung mga kaletsyahan ng mga appointee ni Kuting na kamag-anak, kalutotod ni Paul Soriano. Yang mga perang yan. Hindi na natin kailangan baguhin ang konstitusyon kung lahat kayo ay hindi nagnanakaw. Kaya itigil nyo na yung people initiative na yan, cha-cha-cha-cha sa ngayon, ang baguhin nyo. At itigil nyo yung pagnanakaw ninyo sa kaba ng bayan, ang pagta-travel ninyo sa buong mundo, ang pagbibili ninyo ng mga properties, ang pagbubuhay ninyo sa inyong mga kabit, pagbibili ng mga bahay sa inyong mga kabit, asawa, at sa mga extra-extra ninyong mga girlalo. Ayan. Ngayon, mga palangga, ayan, mukhang inaaratay ako ah. Right? So, inaaratay ba ako? Tingnan natin. Narinig ba ako, langga? Yeah. Ayan, I'm still good. Ayan, buhay na yata ako. Okay, so good. Buhay na ako. Nasabotahin na naman ako palangga. Punyeta. Ngayon, mga kababayan, ano to? Bakit panahon ni PRD, investors na malapit sa Pilipinas kahit di mabago ang sitwasyon? Sabi ni Eve Willing. Okay? Nag-blurry na naman ako. So ngayon, mga kababayan, this charter change, this is really good. I am pro, okay? I am for constitutional reform. Okay? As long as para sa kabutihan nating lahat. Kaso, mga palangga, paano ka magko-constitutional reform? Eh, mga nagsusulong ng constitutional reform, binribe yung mga kongresista, binribe yung mga tao para pirmahan. Paano mo itatrust yan? Kaya dapat tunawin natin silang lahat. Panahon na para mag-speak up day. Paano tayo susulong? Kahit nasasabihin pa yan, di ba si Kuting lagi niyang sinasabi, di ba si Kuting umikot sa buong mundo? Ngayon umikot na naman, nagtatandang kasal-kasal sa Brunei, di ba? Kailan siya pupunta sa sa Germany para magpa-stem cell ang gago dahil ayon sa ating puting ahas, malala na yung liver problem niya. Ayon sa ating puting ahas. At dapat nga, sabi ko, bilang isang presidente, maging transparent siya sa kanyang health at sa kanyang pulboronic status. Di ba? Maganda yang mga sinasabi nila na we have to have a lot of investors in the Philippines to build roads, di ba? To build infra, schools, lahat na. You know that already, palangga. Pero sila, ano ginagawa nila? Imagine mo, how many trillions ang budget natin for 2024? Ito na lang, nakaraan. 5.6. This year yata, 5.7, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, mga kababayan, ano pa na ako, sinabotahin naman ako mga hayop. Okay, okay na? Okay. Ngayon, mga kababayan, may na ang net, bayad naman ako, mga palangga. So anyway, itong ginagawa ni Kuting, okay? Itong ginagawa ng gobyernong ito, kahit ano pang sabihin nila, wala na tong effect. Kaya kailangan na siyang palitan. 'Di ba sa dami kong vlog sa inyo na pagdidemoralize niya sa mga sundalo, pagdidemoralize niya sa mga men in uniform, paniningil ni Lisa, pagpapanalo na lang sa loto, 'di ba? Lahat ng bribe, lahat ng pagnanakaw na inexpose ko sa inyo, 'di ba? Lahat ng pang-api na ginawa ni Tambaluslos, ni Kuting, lahat silang mga hayop na 'yan. Ilang trilyon 'yan pag pinagsama-sama mo. At we don't need foreign investors at this moment.
Pag sinabi ko ngayong araw, ngayong araw o ngayong linggo, kasi ang dami pang proseso na yan. Kung iluluwa nila lahat, iluluwa ni Lisa, galing sa butod niya ang pera ng bayan, and let's start help to recover our magsasaka, ang mga bata na nalululong sa droga, yung trilyon-trilyong pera na yan na napupunta sa mga jutang ginina, yung pera natin within sa ating bansa, mga kababayan, at ibuhos yan sa mga proyekto para sa ating lahat. We're gonna have, I think ang Pilipinas ay magiging happy place. Hindi yung Disneyland ang happy place on earth. Maybe the Philippines will be the happiest place on earth. Kung hindi nanakawin ng mga hinayupak ang pera ng bayan. I'm still good. O jutol-jutol. Okay. Ginutol na ako ni Smugs. Sa mga papasok lang na naghahanap sa akin sa Facebook, paki ano na lang po paki-follow nyo lang si Maharlika Network kasi I'm gonna build my own network. Yeah, magni-network tayo, 'di ba? Na-freeze na video dito sa akin. Nyeta talaga, no? Anyway, sige na palangga. Since na narco state na ba ang Pilipinas? Sabi ni Publico. Okay? Okay. Mahal ang bilihin. Okay, audio good. May mga agenda pa naman sila na kukunin na lang ng bayan. So anyway, itong pag-uusap ni Zubiri, pag-uusap nila daw ni Tambaloslos, ni Kuting, it's so bull. Binobola lang kayo niyan. Sabi ni Kuting, sabi ni Pangulong Kuting, 'di ba? Ayaw niya ng ganoon kasi divisive, nagdi-divide, walang unity team. So itong sinusulong ni Zubiri na both houses, 'di ba? RB6 ba 'yon? But anyway, ito ay makakapagbuklod-buklod, julul. Walang magbubuklod hanggat nagnanakaw kayo. Walang magbubuklod na Pilipino. Walang unit team hanggat lahat kayo ay nangangamkam ng pera. Ang unit team para lang sa inyong mga kawatan kayo. Kayo lang ang nag-enjoy ng pera ng bayan. At even pumasok yung mga foreign investors na yan, kayo pa rin ang makinabang kung hindi nyo babaguhin ang mga pagka-hegemonyo ninyong pagnanakaw, greediness, kasamaan, lahat na. At pagiging ganid ninyo sa pera. Palunok ko lahat sa inyo yan eh. Ang inayupa kayo. Hagiatay kayo. Lahat ng pinagkakabala nila ay mabilisan sa mga mandarambong 24/7 sabi ni Barefoot Farm Boy. Dita, salamat pala. Yes! You know what? Again, yung vlog natin everyday, ito pa rin yung paulit-ulit natin tungkol sa totoong pagbangon ng Pilipinas. Hindi babangon. Walang economic recovery hanggat binubulsa ng mga buwaka ng ina at nagpapatayo ng mga mansyon, ng mga bahay, ng bilyong bahay, multi-million, multi-billion, walang magbabago. Kayo lang. Kaya yung mga yaw-yaw nyo, ikuting hindi naman nagyaw-yaw, di ba? Si spokesperson na si Zubiri, walang effect yan. Kaya pag kayo inaratay ng magic wand ko, mga alpot patutot kamo, ha? Lalo ka na Lisa, pag inaratay kayo ng magic wand ko, yung mga bilyon yung ninakaw, again, hindi kayo maliligtas. Kaya isoli nyo na, iluwa nyo na yung pera bago pa kayo aratayin itong magic wand ko. Ay nako, Zubi, sabi ni Chris. Oh yeah, that's a good Sabi ni Crisostomo Mariano, Zubi, nagsusubi na kaagad si Zubiri. Okay, sabi ni polboron lang po talaga ang bumaba sa Pinas. At least natutulungan nilang lumaki ang industriya ng polboron, sabi ni Glenn. Orlando Diaz, oo, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. Tama ka, Marlica, ginagawa naman nila na meron daw bumaliktad na puting ahas. Sino siya? Arlinda. Well, you know what? Speaking of that, I don't know about that. But balik tayo dito sa mga trolls and mga vloggers na, they're not really vloggers. They are being paid. Trolls nga, na-meet ko sila. You know, nung nakasama ko yung mga yan for a while doon sa HQ, ando doon yung awa ko sa kanila. Kasi I know, nung nag-survey sila, sabi ko nga, sana tratuhin sila ng maayos.
Kasi let's say kung akong kinampanya ninyo, kunyari lang, of course bibigyan ko kayo ng allowance. Kasi naghirap kayo eh. Pang fuel and everything, di ba? Bibigyan ko kayo ng allowance. Pero kung marami akong pera, eh kung wala akong pera, sorry na lang kayo. You know, pero yung nagpapabayad kayo para pabanguhin si Lisa at si Kuting, pero yung ginagawa nila kabulastugan, hindi yan ano, hindi yan para sa bayan ang ginagawa ninyo, kundi para sa bayad. Kaya nga kahit anong gawin nyo, ito lang i-ano ko na ha, sabihin ko sa inyo mga ensemada, kahit anong gawin yung pag-atake sa akin, lagyan nyo ako ng sungay, gumawa kayo ng invento, kung ano-ano, wala kayong makikita, wala kayong maipapakita sa mga viewers nyo na si Maharlika ay nagnakaw sa kaban ng bayan. At si Maharlika, wala kayong makikitang mga audio, video na nanghihingi ako ng pera. O baka naman, 1 million dyan. Wala kayong maipupukol sa akin. Kaya if I were you, itigil nyo na yan. Dahil kung eto, doon sa mga, kasi nagre-recruit ngayon si Kalbo. Okay? Nagre-recruit sila ng mga kasi yung iba umalis na eh. Nagre-recruit sila ng bagong trolls. Kung sakaling ma-recruit kayo, huwag na kayong sumama kasi pumasok kayo sa sindikato. Pag wala na kayong silbi, pwede na kayong gurgurin. So kung ako sa inyo, don't entertain. Alright? So muli, this is your fair lady Maharlika. Ilalaban natin to ng bonggang-bongga hanggang sa mapalubog natin ang Kuting at Ahas Administration.